Okay guys, so may problema talaga sa pagpe-pairing natin. Ano guys mangyari? Tingnan nyo ang haba ng tunog. Ibig sabihin nun, hindi match yung receiver sa ECU. Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. So i-check ko muna yung ECU. So ito guys, itong receiver pala ng Click 160, sunog ito guys, grounded ito. Malamang ito ay nalubog sa baha or ano nangyari na overcharging, pwedeng ganun. And then check ko muna yung ECU kung mariread. Ayan. Try natin kung magko-connect. Can't connect Bluetooth. Sorry. Please check the connection again. Okay, dito ko muna nalagay yung power. Lalagyan ko siya ng, kukunin ko siya via K-line. Okay yun, so nilagyan ko siya ng K-line, power natin. So hindi naman bumababa, hindi naman nag-drop yung power. So means hindi grounded yung nagilinya natin. And then i-connect natin sa Smart FI natin. Try natin siya. Can't connect. Okay, so hindi siya makonek sa Bluetooth, exit tayo. And then reconnect ulit. So, tingnan natin kung makukonek. So, ayaw mag-connect. Repower natin. Ayan. Okay. So, ayaw mag-connect ng ating Bluetooth. Ayan. Okay, so ayusin ko muna linya. Malungkot na balita. So hindi ko maitutuloy na may test muna to. So gagamit ako ng ibang tools. Palagay ko na sunog yung module ko. Gawa ng, you know, amoy ano siya eh. Dahil sa grounded na receiver, yan. Siyempre wala naman siyang nakalagay na warning, pero wala naman tayong pag-test natin dito. Yan. Ayun, so nung kinabit ko to dito, nag-testing ako ng receiver. So namamatay yung power. So ito yung dahilan kaya nagkaroon ng problema yung Smart FI ko. Hindi ko agad naagapan siya. So nangamoy siya dito. Ayun o. Kaya sa may mga Smart FI user, ayun, so charge to experience na lang ito. So bago niya sapak yung mga tools or motor, sure nyo na walang grounded. So ito naman kasi ay hindi ko siya na-test or hindi ko na-testing kung grounded or hindi. Kaya pag diretso Smart FI, pero ito kinukontak ko naman sa Vietnam na possible kung papayag sila na buksan ko to or ma-repair or papalitan nila ng bagong module or sila magre-repair. Nga lang medyo hassle para pa-ship back sa kanila kasi Vietnam pa to galing. Ayan, may power naman siya pero yung link via Bluetooth wala, hindi na siya gumagana. So may good news konti. Pinilit ko siyang i-on off. Ayun, nagkaroon siya ng connection. So kanina umiinit siya dito banda. Gawa ng grounded ito. Ngayon, ayun o, nag-blue siya, nag-connect siya. So, yun, sasaglitin ko muna. Baka mawala ulit mamaya. Diagnose natin kung talaga yung ECU buo pa. So, yun. Natutuwa ako na nalulungkot ako guys na nagkakaroon ng problema. Yung ano yun, nag-ilaw na siya. Ayun, nabasa niya. Ayun o, Honda Vario 160. Ayan, nalungkot ako kasi nasalpakan ko sa ground nito. Hindi ko agad na-check. So next time, gagawa na ako ng tools pan-check na mga to. Or may tools naman ako na yon, pero siguro makikita rin doon kung grounded. So tingnan natin DTC. Ano ba yung huling error? So wala namang full code yung ECU. Tingnan natin sa live data. Tingnan natin kung may mga nagre-read dyan or malfunction. Ayun, so wala naman. All good naman yung parameter. So ito guys, good yung ECU. So ang problema lang nito, receiver lang. Okay, so abangan nyo guys, o-order natin ng mga receiver, depende sa may-ari kung ang decision niya. And then siyempre bago na ng mga remote yon kasi iba na yung pairing nito dito. Okay, so abangan nyo yung next ko na gagawin, kakausapin ko lang may-ari. And then ito naman, kinukontak ko na yung support ng AutoShop para kung sakaling anong gagawin nila dito. Okay, so abangan na lang guys yung sunod kong video.
Guys, so good morning. So inabot tayo ng kinabukasan dahil hinintay natin update ng client. So ngayon, itong receiver niya siraan na. So meron tayong receiver dito na pamalit. So binutasan ko na para, kasi mamaya bubutasan po yan para makuha ko rin yung code. And then may bago tayong remote. Ayan. So ngayon yung i-prepare doon sa ating receiver. Okay. So una natin gagawin ngayon dito, mag-retrieve tayo ng code para ngayon pag ni-register itong remote doon, mas mabilis na lang kasi gawa ng may code na. So gamit pa rin yung ating mga tools na yan. Ito mamaya para sa pag-checking ng remote, baka ito kasi nakalock na sa iba. And then gagamitan natin mamaya nun para ma-sureball natin na working na yung receiver to ECU. Okay, so tabayanan guys yung mga sunod kong gagawing video. So itong ating Smart FI2, so kahapon ay uminit siya, gawa ng grounded nun. Pero ayun, sa ngayon gumagana naman siya. Nakontak ko naman yung technical kung paano gagawin. Sabi niya gamitin lang daw muna. And then nakukonek naman, nagawa naman ng paraan. Okay, so abangan na lang guys yung sunod kong gagawin. Okay guys, so yun, naka-ready na yung ating receiver. Hininang ko na rin, kagaya ng nakalagay dyan sa picture. Ayan o. So yellow sa taas, titignan nyo na lang yung nasuzoom naman yan. So ayun siya. Okay. And then ito na yung kable, ito na yung ating tools. Okay. And then siyempre bago tayo tumuloy dun sa pag-read, check po natin itong ECU kung ito ay naka-lock or naka-unlock na. Okay. So buksan ko muna yung tools ko. Ayan, so meron tayo ditong pan-checking or pang-unlock ng remote. Lalo sa mga itong remote. So ito kasi remote to, once na na-i-pair na to sa iba, hindi na siya pwedeng i-pair din sa iba. Naka-lock na siya. So yung tools natin, ito, may kakayanan siya mag-unlock. Okay? So hintayin ko lang mag-open. So check muna natin yung ating remote. So on natin ang ating remote. And then check natin, i-read natin. So nakalagay ito renew lang. Ito. Tingnan natin kung mariread natin dyan. Ayan. Hindi siya ma-read. So gamit tayo ng ibang function. Kasi ganun yan guys. Kasi may mga remote minsan parehas ang itsura, pero hindi mo siya mariread. Dito natin i-read. Try natin dyan. Okay. Wala din. So wala na ako ibang makitang pang read. Renew na agad. Ayan. So dito ganun din. Try natin dyan. Okay, so hindi siya ma-read. So hanap tayo ng ibang function. Wait lang, si settings ko pa dito magal. Okay guys, so naglabas na ako ng bagong remote ulit. So yung isang remote ay hindi siya ma-read. So mas maganda na bago na gamitin natin. Bago din naman yun. Pero pag hindi na-read, possible kailangan siyang i-reprogram. Okay. So ito naman may kasama ng barcode. Ito mamaya yung papasok doon sa receiver after natin na yan, yung barcode na yan after natin na ma-register. So yun, testing natin siya, and then i-read natin siya. Yan, tingnan natin kung ma-read kung naka-lock or unlock siya. Ayun, so na-read. Ayun, nakita nyo guys, naka-unlock siya. So ibig sabihin brand new to. So yan yung code niya, and then yan yung barcode. So match doon sa pinakita ko kanina na sa plastic. And then i-prepare na natin dito, or mag-read muna tayo ng receiver, and then diretso na tayo sa register. Okay, so yun ang kagandaan kapag kompleto tayo ng tools, hindi tayo mahirapan. Okay, so nakahinang na, and then ito na yung ating naka-ready na yung ating Smart FI, and then continue natin. Ayan, mag-read tayo. Medyo matagal to guys. Bad power supply. Bad sucker. Ayan. Reading data in SCU. Please do not disconnect. It will result in SCU data error.
Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ako'y nagsimula sa pagkalas ng pyesa, naging helper na mekaniko ng dalubhasa. Sa una naiinis sapagkat pag may mekaniko ay di pa alintana, pero kalaunan na uunawa. Pagkalipas ng ilang taon, ito at medyo nagagamay na, gawang pangmasa ay nakukuha na. Kailangan sipag at tiyaga sa paggawa, dumating sa time ng customer ay matuwa. Mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala, ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo, ang laker na mekanikong nagsimula sa hula, ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ngayon ang araw na, pwede na at ready na, kaan lamang sapat na pang teknolohiya, ipamahagi sa mga mekanikong nagtitiwala. Umiikot sa Pinas para magturo ng tapat, FI motosiklo na idea na sapat, mula basic to apex learning ang tinuturo. Level 1, 2, 3 ang idea ngayon, papuntang advance. Sigurado idea ng lahat ng mekaniko. Okay guys, yun, naread na natin. Yung eSIM ID ay 04940114. Ngayon, yung ating key ID, so meron tayong dalawa, itong 0494. So pwede natin gamitin ito kasi same sila. Ito kasing isa, possible ito yung barcode ng unang remote na nakapasok dyan. Okay. So, yung kasing receiver na yan, galing sa planta yan. And then, ang gagamitin natin code ito guys, yung 04940114. Yan ipapasok natin dito sa code. Ngayon, ito yung pinaka-shortcut na gagawin natin guys. Para pag after natin na ma-read, so on lang natin yung remote and then long press natin itong K2. Or click lang natin yan. Ayan. And then, Are you sure you want to use KEYID2 0494011114 programmatically add fob? Yan. Okay lang natin. And then, Prepare a new fob. so Disconnect tatanggalin the natin data yung red wire wire. from the SCU before pressing continue. Okay, so tatanggalin ko muna hinang. Siya mismo nagtuturo guys, siya kaganda ng smart FI natin, napaka-smart talaga niya. So yan, sa mga gustong may order niyan guys, may mga parating tayo niyan, abot kaya, magkakaroon tayo niyan ng installment, and then yun guys, may mga actual training. So parating tayo niyan guys, marami tayong parating na smart FI ngayon. Okay? Okay guys, so natanggal ko na yung hinang, ayun. And then continue lang tayo dito. Okay lang natin siya. So naka-on yung ating remote. And then, pag okay natin, sasabihin naman niya, dapat On naka-green. new fob, Ayan o. press and hold the smart key button on the fob. Fob light turns from red to green. Okay, so continue natin yan. Then wait ulit natin. Connecting to SCU. Please wait. Fob registration failed. Please check the fob again. Okay guys, so meron siyang field na encounter. So gagawin natin doon, uulitin lang natin yung process na yon. And then kapag hindi gumana yung code na yan na 114 na yan, ang gagamitin natin na code yung isa nandun sa K1 kanina. Okay, so uulitin ko muna ito kung gagana pa siya. And then pag hindi gumana, babalik tayo dun sa kaninang code na unang narid yung K1. Okay? Okay guys, so balik tayo doon. So hindi nagpair yung itong remote na to, ay yung code na to. So ito yung gagamitin natin. So click lang ulit natin to. And then, ayan. Are you sure you want to use KEYID1 04943508 programmatically add fob? Ayan, okay. So papas forward ko na lang para hindi matagal to sa video. Ayan. Prepare a new fob.
Disconnect the data red wire from the SCU before pressing. On new fob, press and hold the smart key button on. Connecting to SCU. Please wait. KEYID code is incorrect or has been turned off. Please check the KEYID code status again or try again with another KEYID. Okay guys, so may problema talaga sa pagpe-pairing natin. So hindi siya gumagana doon sa ayun. So gagawin natin dito, ito pa isang paraan guys. So gagawin natin yan, back natin. Pwede natin tong i-off. Ayan, i-off natin yung mga remote na yan. So pwede naman kasi yan. Pwede naman kasi off yan, i-off yung mga yan para mapasukan ng bago siyang remote. Okay. So kasi ganoon nag-field. So gagawin natin yan. So pupunta tayo dun sa hihinang ulit tayo and then pupunta tayo sa off. I-off natin to baka kasi naka-on pa yun dun sa kanyang receiver. Ayan, so dun tayo sa settings na basic. Ayan o, i-off natin yan o. Ayan. Pwede natin gamitin ito guys. Pwede naman gawin natin dito. Yung old na laman nitong receiver na to, ililipat ko ngayon dito. Pwede rin naman, ayan siya, nakalagay o. So, replace new ECU. Pwede natin gamitin yan. So, siguro una natin gawin, i-off ko muna yung mga fob. Lalagyan ko siya ng hinang muna uli and then continue tayo dun sa process. So dahil ayaw niya pumasok doon sa settings na yon, tatry natin itong isang all keyless na to na function. Okay. So continue lang natin ito. And then pag lumabas yung ganyang settings, cancel nyo yan guys kasi magre-register tayo ng key. Okay, so ito yung remote natin. Tatry natin dito uli. Fast forward ko na lang uli yan. And then pasok natin yung code manually. So 04 kaya lang kunin ko muna yung code. So manually tinype ko siya and then okay lang natin yan and then on new fob press and hold the smart key button on the and then fast forward ulit natin to matapos 9 count yan. Connecting to SCU. Please wait. Fob registration failed. Please check the fob again. Okay guys, so dahil nag-failed, so troubleshoot talagang gagawin ito. Ang isa pang paraan dito, kasi ang original ng remote, ito siya. Ayan. Ayan yun. Mabilis ang blink. Ito, mabagal. So marami pa akong remote dito, mabagal din. Ito namang klase, mabilis. Pero hindi siya katulad ng original na nagbi-blink. So gagawin ko na lang siguro dito guys, i-reprogram ko tong remote para doon sa code na kasi ang kanyang code ay ayan, A2S or meron naman tayong nakalagay na program doon sa ating tools na yun, gagamitin natin mamaya. And then try natin ulit after natin na ma-reprogram. Okay? Guys, so ito nangyari. Kaya hindi pala siya nagpe-pair tong remote na to. Possible itong remote na to ay pang 160 na PCX or ADB. So magkaiba sila guys. Ito yung medyo malapit sa kanya. Ito yung kanina na pinakita ko. Ito naman yung original niya remote. Pero mabilis mag-blink. Ito mabagal. So ang gagawin natin guys, i-reprogram natin to. Ayan. So soon ipapakita ko sa inyo ano pinagkaiba ng mga remote niya. Magkakaparehas naman ng kulay. Magkakaparehas naman yung button. Ayan. Pero bakit ayaw niya mag-pair? Okay. So gagawin natin guys, bubuksan ko muna to and then i-renew ko muna gamit yun. Okay? And guys, so renew muna natin. Pasukan natin ng bagong file. Okay, so success na. Okay.
So may bago na siyang barcode ngayon. So ang barcode niya ngayon ay ito na, hindi na masusunod yung dati niya. Ayan na siya guys. Okay. So yun ngayon, ipapasok natin yung remote, ipapasok na natin doon. Ito kasi guys, itong mga remote na to, nare-renew siya. Ayan. Yung isang remote naman na yun, nare-renew siya via server. Ito via adapter. Okay. So ayan siya guys. Oh. Ito yung mga remote na nare-renew. Okay. Kaya yung mga nabibili sa mga Shopee, hindi yun nare-renew minsan guys, kasi iba yung board nun. Okay. So dapat pag-order tayo sa mga Indonesia or sa mga outlet ng Honda. Okay. So ngayon ipapasok natin yung code na yan. Okay guys, so try again. Yan. So ni-read ko lang uli and then magre-register tayo ng remote. So register K. Yan. Prepare a new fob. And then continue. Disconnect the data Ayan, so lagyan natin yung KID. 049401114. Ayun. Medyo kabisado na konti. And then back, continue natin. Okay. On new fob, Ayan, press and hold the smart key button on the fob. Fob light turns from red to green. Ayan, so wait ulit natin. Connecting to SCU. Please wait. Programming the key to success. Yun, gumana guys. So, yun lang ginawa ko. So, inulit-ulit ko lang. Niread ko lang siya uli kanina. And then, nag-click ako ng key-register. And then, siyempre na-remote. Ito pa rin yung kanina. Yan yung barcode. Oh. Yung na-add natin. Ayan, success na siya. Okay, so talagang matinding troubleshooting na yung nangyari. And then, punta tayo dun sa picture muna natin yan. Ayan. And then, punta tayo dun sa sync. Tingnan natin kung nakasync na ba yung receiver to remote. Ayan. Ayun, no? Nakasync na. Grabe guys, medyo pahirapan. So, baka kasi may encounter nyo rin ito. So, ang tanging process lang, ulitin nyo lang i-read. Yan, bunutin nyo yung socket, saksak, repower nyo yung tools, and then restart din yung apps, and then same process pa rin. Okay? So, ngayon, ang magiging sunod natin proseso, guys, medyo mahabang video to. Tingnan natin yung match nitong dalawa sa dito. Kung ano mangyayari. Kung match ba agad sila. Ayan. Pag hindi match, sundan nyo yung gagawin kong proseso, guys. So, ito na yung ating ECU. Ito na yung ating receiver. Ito na yung ating remote. Okay. So, ito yung may butas. Niretrieve natin. Ngayon, ayan, nakita nyo siya nagpipeedback. Ayan, o. Pag ginalaw nyo siya, nag-alarm yan. Ayan siya. Ngayon, nagpipeedback naman yung remote. Ayan, o. Ayan, di ba? Pag in-off ko, wala siyang feedback. Di ba? Nakita nyo. Then, pag in-on ko, gumagana. So, gumagana yung solenoid ng ating receiver. Ngayon, pag in-on natin, pakinggan nyo guys mangyari. Kita nyo, haba ng tunog. Ibig sabihin nun, hindi match yung receiver sa ECU. So, ngayon, may gagawin tayo ngayong process. Gamit pa rin yung ating Smart FI2. So, meron siyang process na reset via K-line. So, ito yung function na yon. Ito yun, no? So, kompleto to Smart FI. Kailangan lang bibili nyo yung ano na yan, yung function na ito, renew or yan, via K-line. So, send engine type to scooter. Eh, wala namang motor, wala tayong K-line. Hindi ko pa nalalagyan ng K-line to. Soon, lalagyan ko ng K-line to dito para makita nyo paano pinaprocess yan. Ngayon, ang isang process na gagawin natin dito ay ito. Pupunta tayo sa remap and tuning. Ayan. And then Honda. Okay. And then send engine. Ayan. And then, mamaya papakita ko sa inyo. So, ikukunin ko muna yung aking Smart FI dito. And then yung mga socket na kailangan nating gamitin. So, meron ako diyang adapter na nakaabang muna. And then, abangan nyo guys. Gawin natin. So, ayan. Nakatusok na ako sa ECU. Ayan. So,
sa mga advanced learning guys. Stay tuned kayo. Matutunan nyo rin yan. Tuturo ko soon yan. So, kahit walang motor, kaya natin mag-remap, kaya natin mag-program, kaya natin kung ano-ano magagawin natin. Okay. So, kahit nga walang Smart FI, kaya natin gawin yun. Basta may ibang tools tayo na gagamitin. Laptop pwede naman. So, siyempre, Smart FI yung nasa atin ngayon. So, ayun, on muna natin. Ayan. Ayan, nag-power na yung tools natin para makakonect tayo sa Smart FI. Okay. So, ayun, hindi ma-detect na naman tools natin. Are you sure? Ulitin natin. Alright. Ayun. And then, connect. Okay. So, gagawin natin yan. Papasok tayo sa remap function. Remap tuning. Ayan. And then, punta tayo sa Honda. Ayan. Punta tayo sa Shenzhen. Punta tayo sa auto search. Ayan. Kasi sa mga professional, yun yung pag-remap. Pagtotono na yon. Ayan. So, yan yung unit. Honda Vario 160. Click 160. Indonesia made. 2022 model. Part number ay K2 SANO2. Tapos serial number to. So, remapping. And then, may nakalagay dito, original. Pwede natin ibalik sa original once na nagka-problema. And then, off Smart K, SMK, off EBAP, yan yung mga function. So, gagawin natin dito ngayon, i-off natin yung Smart K para matanggap niya na yung bagong Smart K. So, may isa naman function nito na nire-reset yung ating Smart K, pero hindi ko pa siya ganong natatry dito sa tools kasi gawa ng, syempre, ang nakakabit lang ECU. Dapat ang nakakabit dito kasama yung receiver. So, soon guys, gagawa natin yun. Ito muna gagawin natin, off Smart K. So, pag in-off natin yung Smart K, ang kagandahan yan, kahit anong Smart K ang gamitin natin, mapa-brand new, mapaluma, tatanggapin na ngayon ng ECU kasi naka-off na yung Smart K niya. Okay. Hindi katulad pag sa isang function na yun, ni-reset natin yung ECM ID. Pagpasok natin ng bagong receiver, automatic magsisync doon sa ECU, then maglalak. Okay, so pag nilagyan mo ng bagong receiver, hindi niya natatanggapin. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. So ngayon gagawin natin off Smart K muna. Ayan. And then, okay natin. Medyo matagal-tagal to guys. So, another habang pasensya ulit. Mag-music na lang tayo sa mga bago nating compose na song. I-enter na lang natin. Sasamahan ka lang pag may lakad na pagkakagitaan. Kinalimutan ka na, hindi ka nakilala. Yan ang pamagat ng kantang kaibigan at pakilala. Kaming magkakilala, maayos naman akong nakikisama. Lahat ng bagay pinag-uusapan, pati mga lakad namin ay pinagpaplanuhan. Malayo man, malapit man, kahit saan pa ang pinanggagalingan. Pagdating sa kaibigan, kailangang nagbibigay. Hirap at subok sa buhay ay di alintana. Kahit pagod man sa trabaho ay pupunta pa rin sa kaibigan. Kapag sila'y may kailangan. Finish flashing data for ECM. Please turn off. Turn on the ignition for 10 seconds. Okay guys, so yun, finish na. Ayan. So, okay natin. And then, off natin. Off. Ay, mga 10 seconds sabi nyo. Then, on natin. Okay. So, reconnect tayo sa Wi-Fi. Ayan. Connect. So, para malaman natin na successful ang ginawa natin, unang-una, successful ang flashing gamit ang Smart FI. So, diagnose natin. Tingnan natin kung mariread niya yung ECU. Okay, so na-read niya. Okay, di ba? Diagnose natin, tingnan natin kung may error. O yan. So, yan yung mga error na ngayon, kasi gawa ng wala sa mga sensor. Pwede natin i-clear yan. I-clear natin yan. Ayan. So, clear na. Pwede tayo mag-live data. Ayan, makikita mo, pag nare-read yung mga data, ibig sabihin, successful ang ating successful yung ating ECU. Hindi na-corrupt yung program. Okay? So, ngayon,
exit na tayo dyan. So off na natin yan. And then i-check natin doon sa ating pan-testing kung ano na ba nangyari, kung tutunog pa rin ba siya ng mahabang beep. Ayan. Okay, so testing natin. Ayun, no, gumana. Then power, and then on natin. Kita nyo, nag-on na yung pump. Ayun, no, yung blue na hindi na siya tumutunog. Ibig sabihin okay na yung ating ECU receiver, guys. Ayan. So for ship back na to sa client, guys. Ayan. So another successful na naman na ginawa natin keyless ngayong araw. And then ang butas na to, tatahiin na lang natin to, lalagyan natin to ng plastic. Babalik natin, tinanggal natin yan, okay? So sana guys may natutunan kayo sa mahabang video na to. Ayan, so stay tuned lang kayo, follow, share nyo guys yung mga idea, and then yun, manood at matuto, okay? So maraming salamat sa nakasubaybay, magandang araw sa ating lahat. Pangangailangan